Joshua 1, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So, grabe yun lang sa revelation sa akin ni Lord. Second is, ang sa Proverbs na, the blessing of the Lord will make you rich and He will add no sorrow to it. So, Amen. siya ang nambalik-balik sa akin. Even katong time nga ka na Pastor Gab prayed for me and I received a very, very wonderful promise na ako din ikutan, which is said na, kanang, the Lord will not make me become idle because I am a fruitful vine. Grabe dito nga mga revelation na akong ikutan. And even if ihawak ko sa buhay, the promise is doors and many doors will gonna be open, but God has already made a choice for me. So, amen. Grabe yun na kadaugan na. Even if wala na ng BIR, no, I feel so blessed and really ang peace of freedom there. Nakuha agad na ako. Because that was the promise po niya akong ikutan, which i-reveal po ni Pastor Gab na I am a free lady. I am a free lady. I have freedom na. So, grabe yun ang akong kadaugan, which is na ako'y kalinaw, na ako'y freedom. And then, even if wala ko kabalo, asa ko padulong mo, but kanang God is the God of order yun. Kaya may pagka-OC, magbubuha. Even ako mga office mates, mga nga, sure yun ko nga, namin kayo padulungan. But ako lang yung gikukta ng promise ni Lord na, yes, na-adjoy. And there is na-adjoy green pasture because mapod na ang isa sa kanang promise na akong gikuktan, which kanang Pastor Gab also prayed for me, that this is the season, my season, where I will walk and enjoy the green pastures that God has promised me. So grabe kid ang mga revelation ni Lord mo. Kanang happy kid kayo po nga, kanang naagin po ka lang in line sa saktong niya direction. So just this week yun, grabe kid ang pag-reveal ni Lord na yes, na ako'y mga gipangpasahan nga kanang kuhaan mga application because mo yun man ang kanang, I mean, na-test mo good ko nga, there was once application nga kanang ang pride na ko ang nagpairal ba nga, makuha lagi na ako because I am a CPA, I am a kuan, yan ang beto ang pride so, but then it turned me down and I know nga kanang itudluan ko ato nga kanang situation so, just this week, kanang wala ko ato nag-apply actually, but it was the job that I've been praying for, kanang ako din siyang kadaugan na ako i-share gawin na niabot yun siya, kanang thank you good Lord, na kanang wala din ko nimo gipasagdan. Never did I feel na kanang gigutom ko or kanang as in grabe yun ang panalangin and financial blessings and kanang spiritual blessings is over me. So, mami ako ginag-declare na kanang surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, kanang gusto himaya o pasalamat akong ibalik sa Ginoo and I believe na I am a work in progress pagyapon. Huwag ka to lang, balik ako tayo ng Amen. So we apply the name of the Lord Jesus Christ. We apply the blood of Jesus to seal the testimony, and it will not be snatched by the enemy in Jesus' name. So no, naapay isa. Duway-duway na ito siya wala kadunggan. Nga nag-testimony. Walay-lain ka ni sis Sezonal. Praise God nyo. So, makilap yun sa testimony ni Greenie kay ma-remember na po akong testimony sa una. So, di na ito na ko i-recall kasi mag-ilakmat to na, but I know nga daghan na bless at tuan. Si Lord, hatag yun siya ang mga testimony sa ito para daghan mapanalanginan. So, ngayon, ayaw yun natag-ui. Ano ko nga, Lord, ka naging progress ko man akong testimony, but sayang kayo, ma-fresh kayo siya ba? Nga, hindi kita siya ma-impart sa uban. Especially, it's about faith, no? So, muna inyong ganyan, di ba? Kung asa mga season ka ron, season of tagulan pa ka, season of storm, season of kind of summer, and everything, give thanks for this is the will of God. So, kinsa ito nag-share atong the parable of the king na lost iyahang finger o iyang advisor. So, dahil nag-share ito, actually, pasa ko, ang iyang story ato kay si ang king, ang iyang hilig is hunting. And na siya yung pag-hindi niya gawad-uban na advisor niya. Every time na mapandol ang advisor, mas hindi maayaw ang mga butang ba, maingon na siya, thank you Lord, God is good all the time. Kasi ganyan, ay ko siya expression, mas kinatuwang siya, thank you Lord, God is good all the time. Na-amaze ang
istorya ana nga mas kinatuwang na kananit daw tan nay tabo sa imo nga naman gyapon ingana kan gyapon imong isulti. Thank you Lord, God is good all the time. And then such time nagkanting sila napaakan sa bear ang kanang tumoy sa kanang sa king. And ang yung advisor, thank you Lord, God is good all the time. Naulit kayo ang king. Ang yan ibubuhat is ipapriso niya ang iyang advisor. So, papapriso si advisor, niya po siya nga, thank you Lord, God is good all the time. And next dayon is, ang king, nag-inusara siya hunt and nadakpan siya sa kanang itong mga kanang tribe nga gapanghalad o mga gahalad-halad o mga tao. So, nadakpan siya naman isa, nadakpan siya. And then when it come to the point na nga kanang ihalad na siya sa ilang Diyos-Diyosan katong tribe, ang king, i-check up nila ang lawas sa king and make sure na blameless siya, wala siya something wrong. Pagkabalo nga kanang naaman siya putol sa iyang kamot, girelease siya kay dili siya kanang perfect nga halad. So mo ko nga nakauli ang king nga buhi, no? Nga wala siya namatay, wala gid siya nahalad. And napasalamat siya sa advisor nga kanang ana siya nga kay testimony niya ba nga abi nimo ingani ni tapo sa ako as pasalamatan gyud nato ang Ginoo sa tanang panahon whether good or bad pasalamatan nato ang Ginoo kay kanang naay purpose di ay nganong naput na puno naay purpose wala ka malo ang king nga kung sa mo lugar wala to nay tapo nga naputol ayang kumagko niya at first to nay tapo di ba katong naay mga tribe sure ko patay na siya. And then, alam po nila ang tuan siya na siya pasaylo sa kanang iyang advisor. Ang advisor, my king, salamat po kaayo nga imo kong ipagpiso. Kaya kung nauban ko ato, ako ang gihalad. Diba? Muna siya, in everything give thanks. Whatever your situation, naay tumong si Lord. Kung bakit ka kasakit, salamati ang Ginoo. Kung naay ka ng mga rejection, it's a redirection, no? So in everything, give thanks. Manang teach our heart to be kanang grateful. So recently, good is kanang naipagbuhat si Lord sa kuha mga murag an act of kanang gitest niya akong faith. So abi na kong same siya atong cases katong previously, but it's higher nga kanang ipabuhat na bukat yung case siya. So akong ibang like Pasko, and then it happened na yun nga kanang lately sa akong devotion, kikabalo magiging ko nga nagpapahistorya din siya sa devotion. Yes, makatabang siya ang mga tao, mga man of God. But si Lord, gusto din siya musalig siya sa ato nga kanang wala bitay ka na pagduha-duha. So mo siya mo ginagitudlo ni Lord sa ko even katong time na leap of faith ko sa DAR. Yes, daghan ko mga counselors, but dito na ko na-realize, test mo ko ni Lord ang faith adto nga wala sa tao. So, majority gyud sa akong ipang-ask og atong advices, even mga man of God is no. And kusog kaayo siya sa ako ang spirit nga, the Lord is speaking to me nga, I have to live. But ang katong mga uban, mahadlok sila sa akong decision, which is mo na ma-remind ko kanina. So, ako na lang siya, recall na akong gamay sa akong decision at ito na, para po ka kung sa wala nakadungog. 2023, nag-resign ko January 13 and then effective February. But before that time, 2023 siya, so 2022, almost whole year nag-prayer and fasting ko. And nag-seek ko sa leading ni Lord ko, Lord, I don't want to make a hasty decision. I want to know your will. I want to know your will. So during the prayer and fasting, cry out to the Lord, Lord, I will not move if you will not speak to me. Kaya ito say kang David, Lord, I will not step, or say kang Moses nga, dili ko wala ka, Lord, kung wala ang imong presensya. Dili ko mo take another step if wala ang imong idea. So muna na ka nag-isip kita ko ni Lord, and diyan, kaya naman ang advice dito nga mag-devotion mo, kaya diyan siya ga-speak. And karon, i-speak siya even sa akong devotion yakon. Dili sa lain nga mga voice sa tao, but again sa devotion. Ginatuluan ko ni Lord nga to depend on Him only, not on any person. And even ang atong decision ako before, yes, makatabang siya na mo counsel sa inyo, but si Lord, dili siya gusto bitaw, kaya di siya jealous mo si Lord. Di siya gusto nga na siya kapikas. No? So, si Lord din ang pastor. So, karon is, lately, sa akong devotion is, kanang hilom kayo siya, even last year. Lord, kanang after ni mo ko na ipabuhat sa ako, hilom lagi kayo ka, Lord. Asa naman ka? Ayaw ko biyahe, Lord. Nakaipabuhat sa ako, hinulong ko sa atin, ni-jump ka to
the water, and then feel mo wala yung rescue sa mga nagitaw. So even in God's silence, He is there. No, He is doing something. Abi lang ni mo nga wala, but the Lord is testing your faith. No? So mo to siya nga, I will not go to the details, kaya dili pa siya right time para i-share na ko ang litan, kaya the Lord has told me just did a portion. So, nami balay nun ni JB karong katapusan sa March. Nakulbaan na ko, Lord. Kabalog ka, may ako kabayo ng Lord. And dili ko mo speak sa akong problem. Di ba? Nabay nakatawag din sa akong problem nga nag-lead ko financially. Wala, di ba? And ko, Lord, I will not declare. Ako na siya i-declare the moment mahimo siya testimony. So, karon it becomes a testimony na. Kung Lord, I will not speak of my problem until it will become a testimony. So the Lord, imagine daw ko, especially babae ko, anad ang babae nga magtabi-tabi sa problema. But, dili sa yun, ka-immute ka ni Lord, imong papa, ayaw sulti. Do not speak any word, any to anyone, diba? And glory to God yun. Laliman ka nga, wala din kayo pa-speak ni Lord, dito na lang sa Ginoo, hilaka. No? Kaya wala makailain masya, Lord, wag na kayo, Lord, lisod na kayo. So, and recently, maging sa ako ang devotion kay Hinong kayo siya ba, Lord, asa naman to, Lord, asa naman ang kubag sa ako, ako, di pa kayo, Lord. And then, finally, abot na ko sa Book of Daniel. Kapag sabi na ko sa Book of Daniel, no? Ang permitting maging ang gina-istorya sa ako na, Lord, I will give you wisdom. Di ba, wisdom is, the Lord will give you the kanang wisdom kung sa imong. Diba, ang wisdom is a gift nga kanang anything nga makabalog ka o sa imong in the future. Nga ma-plaster din siya. So, mo ginawa pa kayo kung Lord, I need wisdom. Kaya ka, hindi ko gusto mo salis sa mong kagalingan. And eventually, finally, Lord, na ako sa Book of Daniel, at chapter 1 pa lang daan, iyan akong kanang pasikatan ba? Ito siya, ilahayang mga blessings. And ato nga tayo kayo, katong wala pa ko sa Daniel, wala pa ko sa Ezekiel. Gusto ko magpa-pray kang Pastor Clitos, but lahi kitang leading ni Lord. Si Pastor Clitos, wala ko check conviction na mag-pray sa ako. So Lord, imo yung kong ginatest niya, kaya sa imo lang ko barog, dilit ko mula sa tao. So mo to, gina-build ni Lord ako pag ako ang faith sa iyahan, akong close, and then speak always the word of God, no? Patayin ni Pastor Gab nga, yes, naka-problema, then, yes, kanang wala kay money din. So, kanang itamingon ka nga, yes, I don't have money, but the Lord will kanang supply all my needs. So, wala siya kung ginabuhat is declaration. Doesn't mean nga na kay faith, doesn't mean nga di ka imugon sa kaaway. Nga kanang naimbatik ka kalo. Yung batik, I mean ako, gabation ko, but I don't speak that word. Abi na siguro nga wala ko galuya. Galuya ko, but I don't speak that word because mas prevail na ko ang pulong sa Ginoo kay gamhanan siya. So, mo rin to nga eventually, time nga ka nagaluya, nag-effect ko sa ako physically, spiritually, mo rin, Lord, kaya renew my strength, Lord, renew, Lord, kabalo ka, Lord, yan ako pagtuusin. But right now, Lord God, murag luya na kayo po. And then sa akong sigig-tangs, buros na ka, hapit na ka mga anak. So, mo din itong galuya, di ba, kabantay ka babae nga hapit na mga anak, di ba, struggle, dakong pag-ilo, bugat na kaayo, kapoy na kayo, di ba? So, and then, paggawas na rin niya, nalintang na mo imong tanan kahago. No, tanan kahago ini mo. So, mo din to nga, sa Daniel, Lord, dili ko mangutang sa laing tao, dili ko mo speak sa akong problem. Ako ginagibagan, not by my might, not by my power, but by your spirit. And di ko magsalig sa akong bana. Kaya ayaw ko nagigibarugan, I am a helper. Dili ko gadala o problema sa iya, but instead, I will be a helper. No? I-create ko ang way para ma-helper niya. Hatag-hatag na nung problema sa iya ha. So ako nagigipanigan, Lord, kanang helper ko, Lord, dili ko gusto mabukat na akong bana sa ako. Instead, ako mo tabang sa iya ha. A helper ba yan? So ako mo help sa iya sa pag-ampo, mo help sa iya sa ministry, kaya i-create na mga babae, dili not to become a burden of our kanang husband, no, but to be a helper. So muna siya nga, Lord, kanang tabangin ko, Lord God, I know i-build ko ni mo ani, Lord, para to become a perfect helper sa akong husband. Diba? And even ganito sa Proverbs 31, kaya mga babae, hindi na mga pugihan sa iyong mata. So moto nga kanang, Lord, tabangin ko, Lord, kaya imo kong tabangan. Eventually nga, luya na gid kaayo, but si Lord, kaya amazing kay siya nga. Dagan galit ka to kapayahan greeting na ako ang greeting is Lord, gusto din ko kanang na ako home office. But
Dako ako ang dream kay kabalo ko dako ang Ginoo, dili po ini kagamay akong dream. And mo na siya na akong dream kay nasayod si Lord nga gusto ko mo support sa mga man of God sa mga simbahan. Kay daghan kaayo mga need og support, no? Even magaydagan kaayo, daghan ang undang nga pagka-pastor tungod kikulang sa support. And Lord, kung if you will allow me nga gamiton ko ni mo Lord God, Lord use me. Maging akong heart sa una. And even gani sa kanang magit-anak ko, mapila ko ang kabukaton nila ba, even gani sa Pastor Kratos nga kanang na siya need. Kung Lord ka lang, i-bless ko Lord, gusto ko makayubaranalin sa iya ha. And even gani sa akong husband na pag-start na ni Lord, i-bless ko Lord, para ako may makapanalangin ko sa akong husband Lord, kaya dili na siya kailangan, grabe na istaro financially, but ako na yung mutapang Lord, di ba? Hindi na po magsalig sa pagtao. Huwag na ko kasi kasi, ang purpose na ko nga gusto ko i-bless ko ni Lord. I know the Lord has given me that's the gift and the skill para nga kanang, di ba si Anna yes Lord, I will give you the ability to produce well. And I believe the Lord has given me saya kaya abilidad na hindi na ko gamiton. And lately good, ana si Lord sa ako nga, dako kay kag dream. But you have to, since dako ang imong dream, you have to also change your mindset. And not just your mindset, but also your action. You have to discipline yourself. Huwag siya ginaingon ni Lord sa kwa. Kung kani imong paglantaw din, you should be that. Kanang kabantay ka sa mga tao nga naka-reach sa top. Only few of them reach the top, di ba? Nga naman dili tanan. Because not everyone is willing to be disciplined. Not everyone is willing to conquer their mind. No nga, ilahang mind dili naman siguro ko taman but kanang so di ari ka taman din mo man imong mindset. But mo to ginadil ni Lord akong mind, ginadil niya akong action. So iyang gibyo ko niya, tako kay imong dream but you are the sluggard, the tinapulan ka. Do you think mo rin siya yung dream kung ingana lang imong effort ba? So even magaling sa Bible is dili pa kanon ang mga tapulan. So moto ko yung Lord sakit kay review ni Lord but okay, I have to kanang monitor akong daily activity. Kanang I have to open to continuing learning. Na siya no? And then mo rin nga ginamod ko ni Lord and eventually wala gyud allow ni Lord ang kaaway nga mapakaulawan ta pag-anak sa Ginoo no. Dili niya i-allow ang kaaway nga mo laugh at us. And eventually good is naay ka na opportunity nga gihatag si Lord kaya no nga wala na siya nangitaglain kaya ko Lord I know Lord dili lang kani lakay more but ako naging testimony kung sa kakamaayo kaya kung time na nag-start na gid ko sa Daniel grabe kay siya nga rema engage ka into training di ba sama kang Daniel kaya before siya naka-step into king service di ba before siya ni engage sa service sa king meaning pareho gud kang Joseph nga kana ni serve siya sa Parao. Before you umabot din mo nga level, you have to engage in training and you have to accept that training. Sama kang Joseph, kung isa ka struggle, dili ka magtamudmud. Wala kayo na standard ka, I will be wiser, dili na ako magtamudmud. Kung sa ako mga struggle, dapat nang pasalamatan, di ka permitted. And I have to reject any negative nga mga mindset or any negative nga mga vibration. Kaya di siya maayo kay mo akong nabantayan mga mo siyang ginabahog sa kaaway para di ka maka-advantage alahala. In fact, kita nga mga Kristohanon, inganak na dapat. It's because atong mindset mo na kailangan siya operahan. And then sa book of Daniel, pag nagrema na din siya, grabe kayo ito ma-favor sa kataghan na sa mga kato siya na client yun is, isa siya ba on that day yun yung interview. And ginadispect yun ako siya more on mga positive things na giganahan dyan kayo siya. And then sa second na po tayo, okay, sige, okay na ka sa ako so ipa-interview ka sa ang tag-iya owner, so US mo siya company, no? Ipa-interview ka tomorrow for your final, so do your best sa yung final. And then, din siya kanang just be yourself. So, what ito na-pray ko, Lord, I know kanang imo na ginihatag ang blessing to help me, para kita akong finances is mo mauswag, Lord, and makatabang dito sa church. So, mo to nga, pagka Book of Daniel number 2 na po,
the Lord will give me wisdom. Ako medyo claim, Lord, yes Lord, 10 times better than any accountants. So, hindi na declare. Lord, kung anong mga accountants i-prosper mo, I declare that I will have wisdom 10 times better than any accountants. So, hindi siya declare. Kaya ikaw, mag-anak ka sa Ginoo, dapat di ka makontento sa ubos. Diba? And even you will think about ka naman itong mga tao nga nasa top-top, ilang mindset is very positive sila. So, yes Lord, ako din hawiran, Lord, galing mong word. And then later on, like, pag humana ko siya sa akong devotion is, gi-flash, nagda-play ko sa TV, walang kabalungan, super book yung play kay Daniel ko, this is it, nag-yun Lord. Okay, Daniel, may mana siya, Daniel sa akong devotion, Daniel sa ako ang sa TV. And then later on, nag-ingon ko, naniinin ko sa ko nga, kabantay ka, nasa kong spirit nga, kabantay ka, nga, ang sa katong Google Meet meeting, DT, then name sa company. Tanawa ang meaning sa D, di ba, Daniel? Nakulat kay Lord, are you sure? So, gi-search na ko yun ang yung kanyang website. And indeed, ang pangalan sa mag-interview sa ko kay Daniel. Ay, nakaingon na yun ko, Lord, I claim this. Ikaw na kita na istorya ani, mauna ni ako ni Lord, ako ni. And indeed, amazing kasi Lord, during sa final interviews, Daniel, kita kayo pangalan na, praise God. So, ika na ito makikistorya si Lord ba? Pagka na close na kayo mo, hatag siya wisdom. Ano, yun? So, dito ka na nag-ingon sa kong heart, si Holy Spirit dito, matanawa gani ang ilang website, minsan ang DT, Daniel na ang pangalan sa interview sa man. It's a confirmation na ako ang nag-istorya sa iyo. So, mo to word, Daniel, okay, i-claim na yun ako siya, confident na kayo ko. And indeed yun, wala na siya, 3 days na siya, paspas kayo, and wala anything else na ipangayo sa ako, just the sign the contract. I praise God, I know, hindi lang kani ang ihatag ni Lord, but more pa sa mga ni Greenie, na-mission na kita na mo ni Greenie nga, ato i-claim rin nga, ato our portion of it, we will have our home office to help this church, no? At to help the men of God nga nanginahanglan, especially katong nag-focus full-time sa ministry ni Lord, and they need po nga, it will end them to praise God. Kaya ito ang word ni Lord na, I will supply all your needs according to your riches in Christ Jesus. Ingon na siya ni Paul, kinahimuot siya itong mga tao nga nagpanalangin sa atong mga alagad sa Ginoo, nga full-time sila din ha. Pagpangalagad sila, ilan di-surrender ang ilahang mga own nga mga pinabuhay para lang full-time ka Lord. Ang si Lord mag-bless niyo, tsaka many times nagita na ako siya na-experience, no, kapag magbagamit na niya sa ginharian ni Lord, for where your treasure is, there you will be a heart also. So, muna siya nga, I praise God, I glorify God, and He is the best partner din sa atong finances, and even all the areas of our lives. To God be the glory. Hello, good morning sa kanan. So, God bless ba? So, power ni sa Lord pa na yung reveal na picture ba? So, exciting yun kung natin tinod na relationship sa Ginoo. Kay, paano yun ka na buhay ang scripture, buhay ang nasa pulong sa Diyos. So, ato masabay mo na, your words are more sweeter than honey. Pag-pili mo ang taste, tapos pinang-pulong sa Ginoo. So, kanagin, hindi na ito, let's not waste our precious time sa mga things na ordinary. So, kung natin yung available time, spend time with reading the Word of God. Until most glorious, si Lord sa imo mag-reveal mga secret things. I-treasure ka ng moments with you and Lord and Jesus. So, importante yun. So, hapit alas 12, so kita maglangan. So, atong topic is restore unto me the joy of my salvation. So, mag-praise ako before ito mag-start. So, thank you, Father God, for this wonderful morning, Lord God. Salamat sa iyong tulong, Lord God, na buntangan, Lord God, mga pahatang ni kaning kaayos silang una-una o kasi-kasi, Lord God, may naminaw ang iyong tulong, Lord God. Lord God, I pray, Lord God, na ilang salutan, ma-pray, Lord God, as well as their heart, Lord God, na may mag-fertile soil, Lord God, when your word is planted on their hearts, Lord God, ang mga nagpagdalaman. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, ang main verse karon is makita sa Kwan. Psalms chapter 51 verse 12 to 17. Excuse me. So, atong masahon. Anindong ta. So,
So, 51 verse 12. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. Then I will teach my transgressors your ways, and sinners will return to you. Deliver me from blood guiltless, O God. O God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Sit down. So, what's my backstory ani sa Psalms 51? So, na yung backstory ani anong nahimo ang Psalms 51. So, muna siya ang story about ang King David at the time na hari na siya at the time, then nagkamit siya adultery. So, ay nakita niyo adultery is ang asawa ni Uriah, which is si Bathsheba. So, makita natin dito sa kaning story sa 2 Samuel chapter 11. So, according to him, David was considered a man of God's own heart, di ba? Ito ba sa 1 Samuel 13 to 14. Okay, pagpili sa king sa una is dili man ang bad sa stature or sa imong physical attributes sa anas. Kundi God looks at the heart of a person, which is si David, sa tarang na igsoon, siya ang na-qualify na ayan kasing-kasing fit niya sa Ginoo. So he had been king for many years and had enjoyed a close relationship with God. However, as time went on, he began to compromise his values and morals. So kaadlaw ko siya ang time ng Bathsheba. One day, when walking on the roof of his palace, David saw Bathsheba bathing naked. He was immediately attracted to her and decided to take her as his own, despite knowing that she was married. After Bathsheba became pregnant, David tried to cover up his sin by recalling Uriah from battle and tried to persuade him to sleep with his wife. However, Uriah refused, and David ultimately had him killed in the battle. So, marunong is David. Nahitabo na yung time is nasa lang nahitabo na something between with Bathsheba and David. Then later on, sa pag-ira pa, iyan na si Uriah na, sige ka na, mawala na ito. Ato sa asawa, kung matulog ka sa asawa. So, naimita mo something. Okay. May naitabo, iyan i-cover up ito pala ang gap sa kanang naitabo sa ila ni Bathsheba, dili anak kalayo. Kaya makaroon mo kung after kung gina na, after 3 months na matulog sa asawa, di magduda si Uriah na 9 something yung tawag ng Juan, na Bathsheba. So first thing what before nagpapatay si Juan, si Uriah is ipatulog niya, patay-patulog. Pero ala si Uriah na dili siya gusto daw kay in war man sila. Then gata si David of principle sa Juan. Magkita sa 1 Samuel 21 verse 5. So before pa rin maaari sa David, kabalo sa principle na kaning holiness. And David answered the priest, truly women have kept from us always when I go on an expedition. The vessels of the young men are holy even when it is an ordinary journey. How much more today will their vessels be holy? So meaning, every time maghira ang Israel sa ubang country, ginabawal niya David na mag-consume sa ilang asawa. Kay holiness man sila, daily din holiness, muna kakadaog sa permanente sa war because walay consummation nito po. Walay sexual intercourse nito po. Muna, every time they engage in war, daog sa permanente, muna sekreto nila. So, nagtabuan ni karon si David nagbulos naman si Juan, si Bathsheba. So, munang gina-cover up niya na Juan ka na, sige, tulog itong Uriah kay Juan ka na pole ito kay you deserve ang Juan. Pero, at that time, ako may gira. So, si Uriah ka sa principle na, si David, kinasubo sa nila na pandili mag-consummate, kinagira. Hindi siya masumot kay Juan. Kung balaan ang Juan, balaan sila. So, dapat hindi mag-hindi sa Juan. Ato, dapat ang time na napungod na si David at the fourth time, sige, ipaana si Uriah sa front line. Which supposedly, si Uriah bilong na sumagwan sa mga generals
sa likod. Ipa-frontline man siya, patay din siya. So ito ba, namatay si Uralia sa kwan, sa war. Muna, na-cover up din ang sala ni David. Pero, si Lord, kabalogin si Lord, maski usama cover up sa mga sins, wala yung paho na matago. So, nabot ang time na it come to pass a year pa na itabo. Anto na reveal na nanganak si Bathsheba, then after ayang pagpanak is wala din sa pala anak kay namatay ang bata. After pagkamatay ang bata, nabot din si Prophet Nathan na i-warn niya sa Pino na ipadungan sa David. Pero, Nathan told him a different story na illustration siya. Ang iyang mag-story ka David is indirect. So, nasuppose si David sa katong story ni Juan, yatag ni Nathan. Then in the end, ano si Prophet Nathan na, ikaw to ang iyong kaulitan. So, nabukik na din siya finally sa Ginoo. So, in other words, wala kayong matago sa Ginoo na sala. So, after this David at to, pagkabalon niya na Juan, wala na, nahimugna na niya ang Psalms 51 na prayer. Na Juan, cast na muna consequence and repentance. After Uriah's death, he said, Bathsheba, her son died shortly after birth. Prophet Nathan confronted David and was saying, during this time, deep sorrow regret that David wrote Psalm 51. In this psalm, he poured out his heart to God, confessing his sin, asking for forgiveness and seeking restoration. Okay, next. Why did, matawag yung ganyan na kung anong dili siya si Uriah mo magtulog kay to aning 1 Samuel 21:5. David told them so before the principle of holiness during our or an expedition kept them from doing so. Next, Pastor. So the joy of salvation. What is the joy of salvation? It's an overwhelming sense of peace, freedom, and joy that comes from knowing that you are forgiven, redeemed, and loved by God. So since at that time, not a sense of guilt, pero since kay righteous mo sa leader, so hindi siya gusto na mabawaan sa iyang mahaban, sa iyang sala. Pero mga po na-expose siya po siya sa Ginoo. Okay, nabawaan mo ni Prophet Nathan. Pinagin ng Lord. So, it's the joy of knowing that you are a child of God and He is always with you. When we first come to faith in Christ, the joy is overwhelming. We feel like we're walking on air, nothing can bring us down. But as time goes by, the challenges of life can start to weigh us down. We face trials, temptations, struggles, and the joy of our salvation can start to fade. Labi na kung first time ka na born again, so ang feeling is joyous yun. Wala ka malipay, ikaw pa yung pinaka-malipay na bata sa tanan. Kaya na born again ka. So, ano ka ng feeling yun? So, nahikalipay sa being born again ba? So, ang feeling mo is first love. So, ganahan ka, hunger ka mag-serve sa church, hunger ka mag-read sa word, ana. So, pawat time na kanayong kadasi kung dili may mga pastor, papandol yan mong ka sa sala. So, kami na ka na madago sala, ka na mag-compromise ka na. So, mabot ang sense of guilt, same kang David na itawo sila. So, ang joy na wala ang kalipay sa salvation. So, next related verses on the joy of salvation. Matod sa Luke chapter 10 verse 20, notwithstanding in this rejoice, not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So muna siya tayo na si Jesus nagsugot siya mga disciples niya na i-cast out ng mga demons. So nalipay sila kay even demons obey them. Pero mas dapat na malipay na inyong pangalan is what nasa Libros Community. When we are born again, automatic our names is what sa Libros Community. So muna ako nagkalipay, muna ako nagkalaugan, di ba? So bata pa sa Bible, kung na yung usang naluwas ng kalag, pagpista din ang langit. So muna joy na naluwas. Bata pa sa Habakkuk chapter 3 verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So, ako yung kalipay yun ang pagkaluwas na po. Next time, nga nung mawala ang joy. Here are the few reasons why there is a joy. Sin and shame, sala. Number 1. Number 2, circumstances. So, not always nasa samahin kayong tan. So, sometimes atong mga issues sa financial,
or sa family, ana, mag-affect niya sa itong kalipay yun. Then, number 3, lack of spiritual nourishment. So, obviously, lack of spiritual nourishment, kung dili ka puno sa Diyos, ma-discourage ka sa mga kwan. Labi na sa circumstances, sa family, or sa mga asawa, ana, easily affected ka. So, kailangan, we have to read the Word of God. Kung wala itong spiritual nourishment. So, next slide, sin and shame. When we sin, we can feel guilty and ashamed. This can cause us to feel distant before God. And the joy of our salvation can start to fade. So, obviously, kung masala ta, namin ang guilt feeling din, di ba? So, circumstances, wala, marami niya, mga financial situation, family, relationship problems, health issues, wala, mag-affect ka sa kalipay sa pagkaluwas. And number 3, spiritual nourishment, so kailangan kita mabasa sa pulong sa Diyos yun. Kaya mo na atong kalangon sa mga kalang atong spirito ang pulong sa Diyos. So, next is restoring the joy. How can we restore the joy of salvation? Confess and repent, seek God's presence, fellowship with the believers, and focus on God's goodness. So, in other words, positive things, God's goodness. So, ano, kailangan mo confess and repent, di ba? Kaya, matang pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful enough to forgive us of all unrighteousness. Diba? So, when mawala na ang guilt na feeling, labi na kung makitang pasahilo sa ito. So, wala. It will keep, God will get rid of the guilty feeling. Labi na kung magpasahilo at magpaubos na. So wala ka mga ito, di ba? Labi na kung kasada kasi, yung isig ka tao, di ba? You have to forgive, di ba? So, kung di ka magalit sa forgiveness, di ka sa Diyos amahan. So, meaning, once mo magalit sa forgiveness, wala lang ang weight of kabugaton. So, wala siya. Quarantine and confess and repent. Seeking God's presence, di ba? All of us need His presence with. Okay. Ang yung presence with is makatagpaw sa atong happiness with them. Mato pa ni Solomon na ang iyang kapagbawaran sa kalibutan na try niya tanan mga physical things, material wealth, even mga pleasure sa babae, at tilawan na tanan Solomon. Pero nakatagbaw rin siya sa pulong sa Diyos. So, wala ginayang kwan. Sa tao na pinakasapian, nakatanang kaptangan, ang katagpino na katagbawan, kita rin sa pulong sa Diyos. Amen. So, fellowship with the believers, kaya kita magigdasigay sa mga konsulan. So, let us not hope in giving up in meeting each other. So, continue na mag-meet sa mga fellow atong mga kaisunan. Atong kwan is magdasigay man ta. Imong testimony nakasig sa uban. Kung mag-Lone Ranger ka, suluin ka, wala mo nasig siya, wala po kay idasig po, di ba? So, mas po ito natin sa community kay each one of us will share his testimony na makakatag ka ng inspiration na ay, ano yung ibuhat niya, di ba? So, nakan mo pamaagi how to kill a cow or how to cook a cake, di ba? Pero, so ilan yung pinali sa testimony, hindi ka ma-learn. Maka-learn ka sa inanay na yung pamaagi na magkuha na ang grasya sa Pinoy, di ba? So, inspire po kami. Testimony na yun. If you dwell on the negativity, maka-affect yun sa imong